Ang hirap na nitong tanggalin. Ay! Kasi, diba? Ayan nga, at tayo ay tatanim, mag-repat tayo ng mga bagong dating na succulents. Ayan, pinugasan natin yung mga gagamitin nating pots. Tapos, ako ay bumili na rin ng mga bagong pots na ihahang natin. Kasi parang hindi siya kinakain ng mga bubuit, mainam na ihang na lang muna natin sila. So, yan yung mga paglalagyan nila. Tapos, ang i-repat natin, yung mga galing na sa Benguet. Kaso, naabot ito ng aso. Hinat-ngat. Nasaan ba yung inabot ng aso? Ayun! Si Super Bump. Ay, nakakalungkot, si Super Bump pa yung kinagat ng aso. Oh my Ayan. God! Naabot siya kasi, yan, hindi ko inaasahan na maabot. Pero, iaayos pa rin natin, ire-repat natin, di ba? Sana lang tumubo siya ulit. So, yan. Meron ako ditong mga pots na bigay ng kapitbahay. So, ang ginawa ko, hinugasan ko. Yan, kaya malinis na yung pots, mga hinugasan ko. Kasi galing sila sa tambakan. Ayan. So, ngayon, nagtimpla ako ng lupa. Ano ang timpla ng aking lupa sa succulents? Karamihan ng aking, timpla nito ay yung pumice na maliliit. Yan. Puro pumice to na maliliit lang. Tapos sinamahan ko rin ng mga tira-tirang pebbles. Yan, yung lupa. Yan. Kaya yan, yung mga maliliit lang sila. Yan. Maliliit lang na pasensya na medyo maliit. Focus natin. Yan, hindi makita. So, pumice. So, ngayon lang ako ulit nag-repat kasi ngayon lang ako nakakuha ng lupa. So, ang gagawin natin ay i-repat natin. Nung ibinaba ko kasi itong mga halaman ko, akala ko hindi maaabot ng ng aso. Siguro nabanguhan siya, kaya siguro na tinikman kung masarap ba. So, ang uunahin ko muna ay yung mga maliliit. So, ito yung mga maliliit Yan, ito yung isa. Ito, yan, yung mga maliliit. Maliliit lang muna yung ating ire-repat. Nasaan pa? Ito. Sayang talaga to. Ayan o, minat-ngat siya dyan. Kaya may pingas. Na nagkaroon ng pingas yung nagkaroon ng pingas. Minat-ngat kasi ng aso. Ayan. So, siguro, ang bango-bango, nabanguhan, ayan, halos munti ka na masira. Talagang ang kinuha pa, yung pinakagitna. Ayan o. Yung gitna pa talaga yung kanyang inatnat. Okay. Tapos meron siya, kinagat-kagat niya lang, tinikman-tikman niya. So, ayan muna yung uunahin nating i-repat, yung mga maliliit. Buti yung jadelet, hindi masyado pinansin. So, ito. At ito, ayan. Ayan. Kaya ang gagawin ko, ire-repat ko na bago pa sila maubos. So, yan, let's start. Ang una nating ilalagay muna kasi nga ay ang graba. Naglalagay ako nito sa ilalim para kasi yung butas, pag sobrang laki, ayan, pag sobrang laki, kagaya niyan, lumulusot yung mga pumice, lalo na pag dry na dry yung lupa, lumulusot yung mga pumice doon sa butas ng kaya ang ginagawa ko, naglalagay din ako ng graba at saka ng halong-halong mga pumice na to kasi may malalaki, may maliit. Pagka kasi naglalagay ako ng graba para hindi na ako maglagay ng net, yung mesh tape. Yan. Kasi, natatanggal din kalaunan sumasama sa lupa pag kailangan kong ipalit yung lupa. Sumasama sa lupa yung mesh tape. Yan.
So, ngayon, ang gagawin natin ay dito, magre-ready ako ng plastic bag para doon ko ilalagay yung excess na lupa. Anak, paabot nga ako ng gunting dyan. Gunting. So, naka-ready rin ako sa brush para ma-brush ko yung ugat ng mga succulents. So, ngayon, mag-start tayo sa mga maliliit lang muna. So, ito, yan, unahin natin to. Medyo maganda pa siya. Hindi siya nakasama sa nginat-ngat. Inamoy-amoy lang siya ng aso. So, ayan. Ang gagawin natin ay babrushin natin. Dapat pala naglagay ako ng space. Alisin ko muna to. Dito sa plastic bag. Ay, katapat natin ang konti. Ang gagawin natin ay ibabrush natin yung nakita nyo. Dapat yung gagamitin yung lupa, dry na dry din. Kaya dry na dry. So, ito, papakita ko sa inyo kung paano ko siya linisin. Nililinis ko siya para matanggal yung excess na soil. Gumamit lang ako ng malambot na brush para yung excess na soil ay mawala. Matanggal, hindi sasama yung kanyang ugat. Pag sumama kasi yung ugat niya, mababawasan. Baka magtampo. Kaya ang ginagawa ko, binabrush ko lang siya. Ganyan. Para meron pa siyang natirang ugat. Yung mga dry na ugat, matatanggal yun. Sasama yun sa brush, pero yung ugat na matataba pa, andyan lang siya, stay lang siya. So, itong brush, pwede rin kayong gumamit ng, dati kasi toothbrush ang gamit ko. Kaso nga lang, pansin ko kasi sa toothbrush, pati yung bago niyang ugat, nalalagas ng toothbrush. Kasi siguro dahil malambot or brittle, malambot yung yung pinaka-brush. So, ayan, natanggal na yung mga dry. Diba? Pero napakalambot lang ito. Hindi siya masakit. Kaya natotolerate siya ng halaman. Ayan. Sa atin ba yung asong tumatahol? Ayan, diba? Yung mga dry lang na ugat yung natatanggal na. So, ayan. Diba? Ganyan tayo mag-uproot. Ganyan ako mag-uproot ng mga succulents. Next naman natin ay ito. Parang itong isang to medyo ay ito. Pala. Ito hindi siya nangat-ngat ng aso. Kaya maganda siyang i-uproot. Tapos meron siyang mga kasamang bagong tubo. Maliliit lang yung nakuha ko. Yes, kasi siya. Pero may mga ugat na to. So, lalagay din natin to sa small pots. Galing to sa propagation. Parang galing to sa propagation. Dry na dry, grabe. Dry na dry. So, kaawa-awa naman. So, mamaya na lang natin siya itatanim. Kaya, itong isa, hindi ko alam kung ano nito eh. Size nito. Pag gagamit tayo ng, ng lupa, dapat dry din. Huwag yung basa kasi doon mag-i-start yung pagka-root rot ng mga plants natin. Tapos, aalisin din natin yung mga dry na gabi na. Hindi ko kasi naasikaso kanina kasi umalis kami. Nagpunta kami ng airport. Ng USA. Airport agad wala akong passport. Kinuha ko ng passport yung mga anak ko. Ayan. Kailangan malinis na malinis, walang lupa, dahil pagka nag-iwan tayo ng lupa dyan, mag-i-stay
yung lupang pinanggalingan niya doon, hindi siya ma-wash out agad. Tapos kailangan yung gagamitin nating lupa na bago ay yung mag-wash out, drain. Drain na drain dapat. Ayan, so kailangan yan, linis na linis. Malinis na malinis para pagka nirepat natin siya, maayos, malinis. Ano pa, ganda. Medyo madilim na nga lang dito sa pwesto ko. Pero may ilaw naman. Carry pa. Ayan. Malinis na siya. Pwede na siya ulit itanim. Tapos ito naman ito. Unahin natin ito. Uunahin natin yung medyo malambot-lambot yung lupa kasi para mabilis siyang itanim. Diba? Tapos itong mga lupa na to, tinatabi ko to kasi para magamit din siya ulit sa ibang halaman. Ma-healthy kasi yung lupa na galing sa benggit. Yan. So ito pala medyo konting lang. Wala na rin palang ugat. So sobrang dry na. Hindi ko kasi naasikaso. Hindi ko pa sila dinidilig. Sobrang dry na rin. Sobrang dry na dry. Nakikita ba? Okay. Yan, pwede na silang itanim. At ano pa ba? Yung kakasya dito, silang tatlo. Ito. Yan. Okay. So, unahin muna natin i-repat. Mag-repat muna tayo. Yan. So, ito na yung mga na-approve natin. Tapos, i-repat natin. Kasi itong maliliit sa mga maliliit na paso. Sa maliliit na paso na lang sila ilalagay. Una tayo dito sa maliit. Lagyan natin ng graba. Sa atin ba yun, Job? Baka nagugutom na yon, kaya tahol ng tahol. Yan. Lagyan natin ng konti. Focus natin. Focus. Focus layo. Yan. Focus lang muna natin. Hirap, siguro maganda punasan natin yung camera. Yeah. So, yan. May focus na. So, yan. Iibabaw lang natin. Ayan. Keiko, baka nagugutom na yung mga aso. Ayan. Lagyan lang natin ng sa ibabaw. Pebbles. Ewan ko kung anong pebbles ko. Inipon lang to, tapos binigay sa akin. Yeah, maganda na siya. Hindi nga lang siya nagko-contrast sa kulay ng pebbles. Kasi yan lang yung pebbles na available. Yan lang yung pebbles na available ko. So, ayan. Yan ang available natin. Na pebbles. Yan.
Sakto pala. Ah. So, meron na tayong tatlo. So, ilalagay natin to. Itong mga bago pa lang na propagate, ay ilalagay natin sa maliit lang cup. Kaso, maliit lang. So, medyo baka naririnig yung electric fan. Maubong. Tignan natin. Ang next naman natin, itong mga maliliit natin, itatabi muna natin yan. Dito. Yan. Ang next naman natin ay yung mga medyo ilalagay natin sa hangin. Ito. Bakit ko siya ilalagay na nakahang? Kasi para hindi siya anhin ng mga daga. Yan. So, tatanggalin ko lang muna yung lupa. Yan. Tanggalin muna natin. Usod lang nga muna natin itong isang maliit na to. Baka matamaan pa. Medyo para ano siya. Ang gagawin natin ay aalisin muna natin yung lupa niya. Ang pinipili ko, yung talagang medyo malambot yung lupa, hindi yung parang clay. Kasi ang hirap nun eh, natatanggal kasi lahat ng ugat nun. Pag yun yung inuna ko, kaya ang inuuna ko muna ay yung mga magaganda yung ugat. Parang maganda to nakapat, pero ano na lang siya. Maghangin na lang kami. So, kakaskasin natin. May mga new roots na pala siya. May mga new roots. Ang gagawin natin ay kakaskasin lang natin ng dahan-dahan. Para yung mga new roots niya ay hindi matanggal. Medyo mahirap kasi parang itong isang to, basa-basa pa yung kanyang soil. Parang ngayon pa lang din siya nag-i-start na magkaroon ng soil. Tsaka nakaganon siya. Kaya ito. Hindi kayo si lady finger ito. Pero pagsasamahin ko na rin sila sa isa. Naipit kasi sila sa biyahe. Parang 3 days yata sila sa box. Tama ba? Tapos, ang ginawa kasi ni seller, nilagay niya na agad sa box a day before the shipping. Siyempre, siguro 48 hours na. Tapos babiyahe pa yung halaman. 48 hours na yung mga halaman dun sa, sa bus. So, kaya na naka-box. 48. Siguro, kaya sila ganito. Anak, maganda siguro pakainin mo na yung aso kasi tahol sila ng tahol. Kaya medyo parang basa-basa pa yung lupa. Pero feeling ko basa na tapos may part na dry. Sana lang huwag siya mag-rot kasi ito medyo dry na siya. Iba na yung color, hindi siya white color. Yan. Iba na yung kulay. Yung bandang ilalim, parang iba na yung kulay niya. Black. Parang black. Sana hindi siya mag-root rot. Ano ba naman itong Yan. Ang dami pa din lupa doon sa pinakaloob. Yan. Kailangan
talaga natin tanggalin yun. Kasi once na madiligan siya bukas, mag-i-stay yun dun eh. Siya yung mag-uumpisang mag-rot dun sa, sa halaman. So, tanggal na. Okay na yan. Okay na. Hindi naman nasasaktan kasi masarap pag ginagawa. So, yan. Lagyan na natin. Ito din, maglalagay din ako ng graba dyan. Pero, iyahan ko lang muna siya para pagka bumuka, medyo makaigin mo yung halaman. Wala kasing maliit nito eh. Puro malalaki lang meron. Lagyan natin ang graba. Ayan. Parang kamag-anak siya ni Ladyfinger eh. Ewan ko kasi mukha, naka-close lang kasi siya. Pero yung isa, kasi na ba, ayan o. Parang ito yung Ladyfinger na nagre-red yung tip. Maganda siya nakahang para hindi siya kainin ng bubwit. Tapos, medyo maulanan din siya dun sa part na paglalagyan ko sa kanya. Kaya maganda siya nakahang. Tapos, lagyan natin siya ng kaunting sa ibabaw para maganda din po siya. Arty-arty, mga pebbles. Once kasi pag may pebbles na, gumaganda sila. Ayan. Diba? Ganda. Next natin ay si Flapjack. Ihahang ko din si Flapjack. Maganda kasi si Flapjack nakahang. Maganda siya nakahang para nakikita to. So, itong ni Flapjack, pero may mga babies na siyang maliliit sa ilalim. Ayan, may mga babies na siya sa ilalim. Ang problema ko lang, meron pang isa doon. Baka mamaya, matanggal, masira. Parang nilalamok na ako. Tignan natin ang itsura ng ilalim ni Flapjack. Mahirap lang kasi may baby, baka mamatay. Masira ako. Hindi ko kasi matanggal. Ipitin na natin. Medyo malaki na si Flapjack. At saka maganda yung lumalabas sa kanyang sa kanyang baby. Medyo maganda. Siya puti. Nagre-red pala ang tip niya. Ayan, wag ko lang sanang mabangga yung mga babies niya. Ayan. Ay, I'm so afraid. Kasi may baby doon. Ay, antigas. Ito yung sinasabi ko yung mahirap tanggalan ng lupa. Kasi may madadamage kang roots. Ayan, kagaya niyan, may maliit na baby doon. Ay, paano ba to? Teka, ang hirap, ang tigas. Tigas niya, baka matamaan ko to. Ayoko kasi magtatanggal, yung nagbabali. Kasi parang naaawa ko doon sa class. Pag binabalian ko sila o binugupitan. Pero bubugin natin sa hindi siya matanggal. Sobrang tigas. Grabe. Nalugi na lang yung lupa niya pag Ayan. Naku. Ano ba to? Grabe, sobrang dry na niya. Wala, napatamaan ko na yung baby. Hirap.
nakakatakot dito yung masira yung ugat niya. First time ko mag-alaga ng flapjack ito. Parang ayun yung ano ko. Masira ako. Nakakatakot. Ayoko na. Nakakatakot. Baka maano ko. Kaya brush na lang natin. Unti-unti na lang natin i-brush. Nakakatakot kasi baka mamaya mabali ko pa yung ano niya. Yung pinakasanga niya dito kasi parang meron siyang kahoy. Parang meron siya ditong sanga-sanga. Hindi siya lupa. Tapos ang healthy pa ng roots niya. Ayan. Or sobrang kapal lang talaga at sobrang tigas ng lupa. Ayoko kasi siyang saktan. Baka mamatay yung ibang plants niya. Ibang babies niya. Tumutubo na siya eh. Ouch! Baka meron ako ma-damage na roots dun. Pag pinilit ko pa siyang tanggalin. Ayan eh. Lupa pa rin ganun. Parang hindi na. Piling ko ano na yung stem pa. Roots pa din. Siguro hanggang dito na lang muna. Baka kasi lupa eh. Kung lupa kasi to, mag-i-stay siya dyan eh. Mag-root rot yung madadamage yung flapjack. Madadamage siya, maglalagas siya. Pero piling ko parang lupa talaga. Oo, lupa. Makakapal na lupa. Bato. Ayan. Nahihirapan ako. Ito yung challenging. Pero nag-i-enjoy ako. At tatanggal yung stress. Di bali. Kaya yan, kaya. Napaka-healthy. Siguro kamukha rin niya yung isa kong halaman, yung frost na plant natin. So ibig sabihin may kahoy na lang siya. Ayoko na. Mamaya ma-damage ko. Okay na to? No? Okay na siya. So ang gagawin ko na lang, parang may nakakapana akong kahoy. Kahoy pa ba? Ayan, okay na. Ayan na. So, ang gagawin natin ay dito natin siya sa may hanging, ilalagay sa hanging pot. Kasi para nakahang din siya. Bigyan natin ng konting para umangat siya. Maganda kasi siya nakaangat na ganyan. O, diba? Tsaka may baby siya doon. Hindi ko muna siya masyadong lalaliman ng tanim. Pag nilaliman ko kasi, baka masira ko yung kanyang baby. So, yan, ganyan lang siya. Yung parina ni Flapjack na puti. Yan. So, yung baby niya, hindi natin masyadong lalagyan ng lupa. Pero dapat naka-intact yun. Yan. So, yan. Siya dapat nakaganyan. Para yung baby niya, kita na. So, pag tinanim natin siya, nakaganyan siya. So, lalagyan natin siya ng pebbles. Yan, pebbles lang ang katapat. Para maganda yung kanyang bag. Yan. Yan. Okay. Mamaya isasabit natin siya dun sa pagsasabitan ng kanyang hirap ha. Nahirapan akong ito ng baby kasi niya baka matagalan. Ayan. Next natin ay may isa pa akong flapjack. Dito na muna tayo sa ihahangin natin. Maganda siguro nakahang to, pero nakalash sama-sama yung mga jadelet. Yan, jadelet. Ganda ng jade. Sana lang magtagal sila sa atin.
Kasi ano ang jadelet, medyo, ano, ewan ko ba, ilang jade na yung naalagaan ko. Meron na akong nandyan. Ewan ko kung makakasurvive dahil naglagas. Hindi ko lang sure. Yan. Kung makakasurvive yung mga yun. So, ito yung una. Medyo malambot yung lupa. Madali. Madali lang siyang, tanggalin. Ang magiging problema na lang naman dyan yung mahirap tanggalin. Ayan. Ang nagiging problema ko dito sa jadelet, yung pagka yung lupa niya matigas. Hindi katulad nito, madali na lang din tanggalin yung lupa. Para kasi itong pag lumalaki kasi sila, para silang bonsai. Maganda silang itanim. Kung marunong lang ako mag-bonsai, binonsai ko na to. Kasi ang gaganda ng ugat nila. Parang ang sarap yan sa bato. Pang display. Pang yung mga ugat. Ayan. So, lilinisin natin. Tatanggalin lang natin yung kanilang mga itong jadelet na to medyo na siya. Matigas na yung trunk niya. So, ibig sabihin. Pero kailangan nyo munang mag-adjust dun sa lupa na ilalagay natin. Next natin ay ito. Maganda yung kulay nito. Medyo may yellow. May yellow siya. Nag-iingat ako baka may malagas na naman ako. Ma-compost pala itong ng lupa niya. Madaming compost. Pag medyo lumaki na sila, tsaka na lang po sila ipapabonsai. Ngayon, hindi pa po. Ay, matigas din pala ang lupa. Ay, ang hirap. Ay, ayan na, sinasabi ko. Medyo, pag ganito talaga yung lupa, nahihirapan ako. Kasi baka mamaya may matanggal akong mga ugat-ugat. Katulad nung isa, ito. Medyo, pag dry na kasi sila, nakadikit sa lupa, tatanggal na yung yung ugat, halos maubos na. Ayan, kaya, mahirap pag matigas yung lupa. Mukhang maganda nga siya. Kasi sama-sama. Next, ito na. Ito medyo, parang clay, mahirap na ito, See, nakita niyo yung difference. Yung difference nito para na siyang bato. Ang hirap na nitong tanggalin. Kasi, diba? Ang hirap na. Ayun yung sinasabi ko kasi minsan, pagka ganito, sumasama na sa ugat yung, niya, yung lupa. Wala nang natitira. Ang hirap ng ganito. Ang hirap ng ganitong lupa. Kagandahan din sa gabi nagbablog, medyo tahimik na tsaka medyo malamig na yung panahon. Ang hirap Ang hirap ng ganitong lupa kasi pag din ng gabi, mamaya masama yung mga ugat na healthy pa pag binabasag sila. Ayan. Hirap. Ayan na. Ayan na nga ba yung sinasabi ko. Ayan na nga. Ayan sumasama na. Mahirap. Imbis may mga ugat pa na natitira, may ugat na nauubos. Naubos na yung ugat kasi sobrang tigas na. Grabe. Ayan ang hirap nito. Maubos talaga yung ugat nito. Sira talaga yung ugat nila. Hindi kasi pwedeng iwan to yung mga gantong lupa dito. Kasi pag iniwan yung lupa ganyan dyan, wala na, maaano na yan, marurutrat na sila. Kasi hindi sila pwede dito sa natin, sa lowland ng ganun. Unang-una, mainit dito, maulan, iba-iba. Hindi kasi pwede
pwedeng tanggalin lang ng biglang ganun. Pagka tinanggal siya ng biglang ganun, ubos ang ugat, mamamatay. Mahirap pa siya paugatin. Diba? Hirap. Kailangan durog yung lupa niya para madali siyang tanggalin. Ay, kawawa. Dapat wala nang tira-tira na lupa. Ayan. Ay, nakakakaba. Kinabahan ako. Meron pa natin ang ugat. So, ang gagawin natin, tanggalin muna natin. Hindi ko na sila hinuhugasan kasi ang hirap mag-air dry. Yan. So, lalagyan ulit natin siya ng graba kasi masyadong malalaki yung lupa. I-flex ko nga pala, nakalimutan ko kanina i-flex yung mga nabili ko pa sa kasama ng mga nasa. Ayan, ito yung mga nabili ko sa tindahan ng plastic, mga hanging plants. Hanging pots. Hanging plants. Hanging pots. Yan. Para mahang ko yung iba, hindi sila pag-initan ng mga alagang aso tsaka mga bubwit. So, marami akong nabili, 9 na piraso yan. Anim, kasi wholesale, lalabas lang siya na 21 pesos. 6 na piraso at saka 3 pirasong malalaki. Bumili na rin ako ng 3 ganito, hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay. Hindi ko alam kung anong itatanim ko. At bumili ako ng basket. Bakit ako bumili ng basket? Wala lang, trip ko lang. Hindi, binili ko siya para lagayan ng mga gamit ko. Ayan, yung brush. Kunting, brush. Paglalagyan ko sila ng, gamit. Yan. Para hindi ako nahihirapan na kunin yung mga kailangan kong gamit nito sa aking tabi. Yan. Tapos, may brush pa akong maliit na nandun. Pa na, yan lang muna. Hindi ko pa alam kung ano lalagay ko dyan. Mas nakuha na rin pala yung video. So, ayan. Ito na yung ating mga nirepot for tonight. Tonight na kasi gabi na. So, ayan yung mga nirepot natin. Medyo madilim-dilim na nga. Ayan. So cute. So cute. Ito pinag-iisipan ko sila kasi kung saan ko ilalagay dahil na yung mga bukwit na mababait at makukulit ay ginagawang laruan, playground ba yung aking mga cactus tsaka succulent. So ito yan na yung mga bago nating na-repat gabi na. Wow! Siguro mga 10 o'clock na. Teka lang. So ito, meron ditong bukwit.
na dumadaan-daan. Parang gusto ko na siyang alisin dito. Lilipat na muna natin siya ng pwesto kasi nakakainis na lagi na lang niyang dinadaan-daanan tong aking mga cactus. Yan muna sila. Lagay ko. So, ayan na yung mga nirepots ko tonight. Tapos, ito yung iba pa. Nasa likod na. Sinabit ko na saan ba medyo maliwanag na. Yan. Nakasabit na. At yung pansamantala, hindi ko muna nirepot. Itinaas ko lang kasi baka mamaya habulin na naman ng aso ko eh. So, ayan. Hinang ko muna lahat ng paripat pa lang. So, meron ako doon si ghosting, bango ng oregano, tsaka ng rosemary. Si strawberry ice yan, si super balm, si kiwi, si mendoza, si horseshoe, tsaka hindi ko alam yung isa, kung anong pangalan. Yan. So, yan yung mga irerepat ko pa. Hinang ko lang muna sila, hindi ko pa sila napapalitan ng phone. So, gabi na nga, at kailangan na natin magpahinga. At least kahit paano ay natanggal ang aking stress. Si Chloe, si Purple Delight, at saka kalimutan ko yung pangalan na nandun. Yan, mga repotted na sila. Kasi itong si Purple Delight, hindi ko pa yan napapalitan ng lupa. Bala ko dyan palitan ng lupa after siguro mga ilang weeks. Mahirap kasi wala pa akong maganda-gandang lupa na ipapalit. So, yan. For today's video, thank you so much sa time na binibigay nyo sa akin sa panonood dito sa akin na repotting succulents. Okay? Thank you so much. Don't forget to like and click the notification bell. And please, maawa na kayo sa akin. Wala akong subscribers. Please subscribe to my channel. Thank you so much and maraming salamat. I hope you enjoy my videos. Thank you!